So, hindi kita yung who we are and what we are about. Yan kasi yung DNA natin as hindi lang as a Christian, but as a Christian na umaatin sa youth life. So dapat, kung umaatin ka sa LPCF Church and sa youth life, ito yung mga bagay na dapat mong tandaan para mas lalo kayo ma-encourage na pumunta ng church and at the same time, makuha niyo yung hinahanap niyo dito. Kasi, ang stand natin dito is, we are staying here not because of sa mga bagay na meron sa church. Pero kung ano yung mga bagay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon at kung ano yung magpapatibay ng faith natin dito. So, it's a 5-week series and ito yung ating mga topics. So, sinasabi natin to sa Youth Life Believes and inisa-isa namin to para may paliwanag namin sa inyo na last week, ang in-explain is we are a group of sinners. No? And ito yung mga susunod. Ang ating topic ngayon is our only hope is Jesus. Next is love and accepted forever. And fourth, we are creating a safe place. And yung panglima is we are spreading the good news about Jesus Christ. No? So, ano yung last week? So, last week we are a group of sinners. So, pinakita sa atin ni Kuya Raymart na tayong lahat dito is lahat makasalanan. So, ibig sabihin ng lahat ng makasalanan, walang angat sa bawat isa. Sabihin natin, pastor ako, tas kayo member, hindi ako angat sa inyo para sabihin sa inyo na mas malapit ako sa Diyos kaysa sa inyo. No? Kasi in the first place, ang naglapit sa atin sa Panginoon is si Jesus. And walang lalagpas, walang bababa doon. So, pagdating sa relasyon, di ba sa atin, sa relasyon, meron kang mas close, merong relative, pero hindi mo close. So, may ganun tayong mga degree ng closeness sa ating pamilya. Pero sa Panginoon, mapa-member ka man, minister, or pastor, or nagpipreach sa harapan, isa lang yung status natin sa Panginoon. Flatline, na lahat tayo anak ng Diyos. No? And meron lang tayong nakakatandang kapatid, and that is Jesus Christ, the Son of God. So, He is our heavenly brother. Ayan, heavenly brother. So, ano yung sinasabi natin sa group of sinners? Naniniwala tayo na lahat ng tao ay makasalanan at nangangailangan ng tulong. Religious or non-religious. Mabubuti ka man tao o masama ka man tao. No? Kung ano man yung ginawa mo last summer or kung ano man yung ginawa mo kahapon or kagabi. And we are the league of the guilty. All of us here. So, kung alam natin na lahat tayo makasalanan, once na meron makagawa ng pagkakamali, hindi natin sila hinuhusgahan agad at isiniseparate sa youth life or ina-out of place. Sa mo pas mararamdaman natin yung sa bawat isa, pero feeling mo lang yun. No? Feeling lang yun. Pero kung ano ba yung totoo, ang totoo is dinala tayo ni Jesus dito sa church para magpalakasan at lalong marinig na tayo ay mahal, tayo ay accepted forever. No? So ngayon, dahil nakita natin yung problema na yon, pinapakita nito na lahat tayo ay mapupunta ng hell. Lahat tayo deserve. Ito lang yung deserve natin. Kung pupunta ka man ng hell, sasabihin mo doon, I deserve ko to. Diba, pag may ginagawa tayong something na tinitreat natin yung sarili natin, sinasabi natin na, deserve ko to. Pero actually, ang deserve mo is hell. When you go there, kung mapunta ka doon, so sasabi mo sa Panginoon, Lord, deserve ko to. Kasi something na pinili mo yon dahil inayawan mo or hindi mo tinanggap yung libreng regalo ng Panginoon na kaligtasan. No? So, there's no hope. No? Yes, at dapat naman talaga na tayo ay mapunta sa impyerno. Sabihin mo sa katabi mo, dapat ka mapunta sa impyerno. Dapat talaga. Dapat talaga, di ba? Deserve. Sabihin mo, deserve mo yan. Kaso, but there is only one hope. So, pagdating sa kamatayan, meron lang tayong isang pag-asa.
hindi marami, hindi dalawa, hindi tatlo, kundi isa lang. So, and yun yung ating topic for this afternoon. Our only hope is Jesus. So, ang tanong dyan is, bakit si Jesus lang ang hope natin? Kailangan, dapat nating masagot yon dahil, kapag may nagtanong na tagalabas or non-believer, anong sasabihin mo? Once na sinabi nila, ba't ka naniniwala sa Jesus? Hallelujah, hallelujah na yan. Anong sasagot mo ngayon? Mahalaga, as a youth live, sa youth live, na masagot mo kung bakit si Jesus yung pinagkakatiwalaan natin more than our parents, more than our leaders, or more than our friends. Bakit si Jesus? So, dapat nasasagot natin yon as a believer or follower of Jesus Christ dito sa youth live. So, before we start, let us open this in prayer. Hallelujah, Father God. Marami pong salamat sa hapong ito, Panginoon, na pinagkaloob mo sa bawat isa na dinako mo sa lugar na ito, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na ma-reveal mo sa amin, Panginoon, kung bakit si Jesus, Panginoon, ang tanging pag-asa lang ng aming buhay. Ni sino man, Panginoon, walang makakapantay sa pag-asa na inihahandog ng Panginoong Jesus, Panginoon. Kaya, Panginoon, as I preach your word, Panginoon, gamitin mo ako, Panginoon, as a empty vessel, Panginoon. Kung may nakikita ka, Panginoon, na karumihan sa bawat isa, Panginoon, tanggalin mo yung burden, Panginoon. Bigat sa aming puso, Panginoon, upang ma-receive namin ng buo, Panginoon, itong biyaya na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Kaya, Panginoon, say namin tinatanasaglit na to sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. So, bakit si Jesus lang hope natin? Hindi yan yung sigarilyo na hope, no? Nag-endorse pa yan. Parang wala na ata. No? So, ano pa ba yung mga hope na iniisip natin? Ngayon, ano ba sumunod ko dito? Ngayon, ang tanong is, anong nagpapasaya sa'yo? Isipin mo kung ano yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Pangalawa, ano yung mga pangarap mo sa buhay? Isipin natin, may one time sa buhay natin sa school, tinanong ka, anong pangarap mo? Pangarap ko, pulis daw. Pangarap ko maging engineer. Bakit engineer? Ang ganda kasi pakinggan. Diba? Or nasaan yung hope mo? Saan ka umaasa? Kapag merong sakit yung magulang mo or may sakit yung isa sa mga relatives mo, saan ka umaasa kapag may masakit kang buto? Pupunta ka sa manghihilot, di ba? Or may pasanga. Or saan ka kumukuha ng hope? No? Yun yung ating mga sasagutin. So, syempre, bago natin sagutin yan, dapat na muna nating malaman kung ano yung mga saan natin nilalagay yung hope natin? Saan natin inaangkla yung pag-aasa natin? Kasi minsan, hindi nyo napapansin, pero meron kayong pinangahawakan bukod kay Jesus. No? So, una, environmental sustainability. So, explain natin yung mamaya. So, pangalawa, health and well-being. Pangatlo, peace and justice. Fourth, personal growth and success. Relationships and family. And then lastly, spiritual fulfillment and connection. So, ito yung mga bagay na pinaglalagyan natin ng ating hope. So, ano muna yung environmental sustainability? We are hoping ng mas maayos na kapaligiran. Bakit natin gusto laging malinis yung kapaligiran, laging dapat walang maging abuse sa mga animals, etc. Kasi, kadalasan, sa atin, iniisip natin, para yun sa future generation. Or para sa mga susunod na henerasyon ng mga hayop na hindi sila mag-extinct. So, umaasa tayo na dahil sa good works natin, or dahil kapag sumunod tayo na paalagaan yung ating mundo, mape-preserve natin yon ng mahabang panahon. Pero, yes, meron problema doon. Ang problem is, pero tuloy pa rin tayo sa pagsira nito para sa convenience natin. Saan nanggagaling yung papel? Sa bawat puno na pinuputol natin? Saan nanggagaling yung gas na ginagamit ngayon sa ating mga sasakyan? Sobrang traffic ngayon. Nanggagaling yun sa mga fossil or natural gases na sinusunog natin. And kapag nasusunog yun, nagkakaroon ng carbon dioxide and then yun nagkakos ng ating global warming. And nangyayari yun dahil para sa sarili natin. No? Marami pang nangyayari. So, yun lang yung isa sa mga dahilan. Carbon dioxide, kung bakit
mayroong global warming. So, yan. Environmental sustainability. Next, health and well-being. We are hoping na gumaling ang loved ones natin at di mahirapan. Or yung mga taong nakikita natin sa Facebook na huwag sana silang mahirapan. No? Kaso, nag-aaral tayo na mabuti, lalo na sa mga doktor, for example. Pero sa mundo natin, di may iwasan na magkasakit, mahirapan ng mamatay. Nagagamot natin yung sakit, pero hindi natin napapawala yon. For example, yung flu. Maraming namatay dahil lang sa flu. For hanggang 1900s. Kasi sa 1900s lang na-discover yung penicillin or yung antibiotic. Imagine, nagagamot lang pero nandun pa din. So, hindi natin natatanggal. And then yung kahirapan sa buhay, lahat ng pasakit, kriminal na nangyayari sa lugar or krimen pa lang nangyayari sa lugar, for example. And then also, lahat naman namamatay. Wala pang gamot para mabuhay ang isang tao. Yun yung isa sa mga problema nito. Another one is peace and justice. Dito natin inaangkla yung hope natin when something injustice na may nangyaring injustice. No? Gusto natin na mapayapang mundo. Walang gulo at hustisya para sa nahihirapan. Pero sa mundo natin, laging may unfairness. Galingan mo sa trabaho, may favoritism yung boss, siya'y mapopromote, hindi ikaw. May favorite yung teacher mo, hindi ikaw yung mas mataas na grades, kundi yung favorite niya. May mangyayari talagang unfairness sa mundo, lalo na pagdating sa mayaman at mahirap. Hindi solusyon na lahat maging mayaman, hindi rin solusyon na lahat na maging mahirap. Pero saan tayo lulugar? Pinapakita lang na walang pag-asa sa ganong perspective. And minsan, nagiging mapayapa lang ang isang lugar dahil merong nangyaring giyera. Imagine, para lang magkaroon ng isang peaceful na bansa, meron munang mangyari na giyera. And imagine, para lang magkaroon ng peaceful nation, kailangan maraming dugong mabuhos, mamamatay sa lupang yon. Nangyayari pa rin yan hanggang ngayon. Hindi ko lang sinasabi kung ano pa yung problema, no? Pero may isa silang problema. For example, ito pa, personal growth and success. Ito for individuals. We are hoping sa mas relaxed na buhay. Fame, money, and stability. Pero sa mundo natin, lagi tayong worried na mawala natin. For example, mayaman ka. Worried ka naman. Baka paglabas mo, may sumaksak sa'yo sa likod, kunin lahat ng pera mo, di ba? Lagi kang worried, lagi kang lingon ng lingon. Siguro may muscle ka na sa leg. Di mo pinagkakatiwalaan yung lahat na nasa paligid mo dahil sa meron ka. Or for example, mahirap ka, then para makuha yung success na yon, kailangan mong gumawa ng mali para lang makuha yon. Most of the lahat ng mayayaman, nanggagaling yung mga kayamanan nila dahil may mali silang ginawa. For example, hindi lahat ng mayaman nagbibigay ng tax ng tama. Kasi sobrang laki nun. Kung malaki yung pera nila, malaki rin yung maibibigay nila doon sa gobyerno. So, hindi ko man nila lahat, pero meron. And then also, anong sense na magpakahirap ka, magkayod ka, magpayaman ka, pero nung natapos na, maikli na lang buhay mo at hindi mo na ma-enjoy yung pinaghirapan mo. Anong sense kung lahat ng pinagpaguran mo, hindi mo rin magagamit kasi mamamatay din tayong lahat. And, panglima, yung relationships and family. Marami sa atin nag-aaral para sa pamilya. Totoo yan. We're hoping na may magmahal at tumanggap sa atin. Kapag mataas yung grade mo, okay ka, mabait kang anak, di ba? Pero, makasalanan din sila eh. Hindi nila makikita yung efforts mo. Nagwalis ka ng bahay, tapos nung pagdating ng nanay mo, bakit di pa nagwawalis dito? Nagwalis na ako eh. Gusto mong padilaan ko sa'yo. Ito, magaganon pa sa akin, mama. Ayoko nga dilaan.
Parang feeling ko, nagulis naman ako pero di pa rin sapat. No? Sasabihin pa nila sa'yo, di ba, ikaw lang nasa bahay, buong umaga. Pagdating nila ng gabi, sasabihin nila sa'yo, tas nakahiga ka na, di ba? O, matugan ka, wala ka pang ginagawa. Paano mo makikita yung ginagawa ko? Ikakarating mo pa lang. Mapapansin mo, sa magulang natin, makasalanan din sila. Pinakita natin sa unang week na we are a group of sinners. At lahat ng nasa labas din ng church is katulad din natin na makasalanan and we can expect always na lagi silang correct or lagi silang matuwid. Problema na naman yun. And di nila mabigay ng buo yung need natin. Some of us, pinagpala na merong magulang na lagi kayong kinikare. Pero some of the people, mga teenagers, napapabayaan na lang. Pinagpala na kayo kung lagi kayong hinahanap tuwing gabi. Pinapauwi ng maaga. Lalo na sa mga bata. Minsan, nating magpakahirap para lang magstay sila or di magbago. For example, sa relationship. Siyempre, sa lalaki, pinaghirapan nilang ligawan yon, and then siyempre, kailangan nilang mag-ingat na hindi mawala yung babae. Ang problema doon is, kailangan mo mag-effort pa na mag-effort para lang mag-stay yung tao. So, ibig sabihin, mahal ka lang ng tao kasi dahil sa efforts mo, hindi dahil sa kung sino ka. Ganon din sa mga magulang, kailangan mo, yung grades mo, dapat consistent, mataas. Diba? Pero hindi mo hindi mo magawa kasi tao ka lang din. We are a group of sinners nga. Magkakamali pa rin tayo. And hindi talaga natin may ilalagay yung hope natin doon sa mga bagay na, yan? Bakit? May kulangot ba ako? Ay, di ba? Yung kumakanta ba? Lasing na eh. So, sana hindi makarinig sa sa record. Pero pampagising nyo na lang yan. Di ba? Sa sobrang problemado ka, iinom ka ng alak, pagkanta mo, hindi tama yung tono. Narinig na ba? Narinig. Ganon kalungkot ang buhay natin. Lalo na nung time na nalayo tayo sa Panginoon, time na yung kasalanan natin is, talagang hubog na sa pagkatao natin. Sabi sa 1 Timothy 6:9 and 10, sabi ni Paul dito, but people who long to be rich, for example, di ba, gusto natin makuha lahat sa mundo. Lord, ibigay mo sa akin to, bigay mo sa akin yan, bigay mo sa akin ito. And anong nangyayari? We fall into a temptation and are trapped by many foolish and harmful desires. Dahil sa desire ng puso mo, yung puso mo na makasalanan, lahat ng gustuhin niyan, makakasama sa'yo. That plunge them into ruin and destruction. Sabi dito, for the love of money is the root of all kinds of evil. So kung ako sa inyo, habang bata pa lang kayo, huwag kayong magpakayaman. Always pray to the Lord na, Lord, wag mo akong gawing mahirap and at the same time mayaman. Kasi yun din yung prayer ko. Kasi ayoko maging mahirap para laging i-curse si Lord na, Lord, bakit mo ginaganto? And then also, ayoko maging mayaman na para malayo ako sa Panginoon. Kasi yung yaman ko, ihiwalay ako sa Panginoon. So always, dun lang kayo sa kaya. No? And some people craving money have wandered from the true faith, and pierced themselves with many sorrows. Pierce themselves with many sorrows. Anong ibig sabihin nun? Pinapako mo yung sarili mo. Yes, maganda nga yung magkaroon ng kotse, pero ang mahal ng gas, kaya sorrowful yon. Lahat ng bagay na mga gusto natin, for example, isipin nyo kung ano yung mga gusto nyo. And then yung gusto mo na yon, balang araw mawawala. Magkukos lang yun ng sorrow sa'yo. Kasi nawawala eh. Bili ka ng iPhone 15, masisira.
Bumababa yung yung level ng charging. Nagiging 85% na lang, ha? Tapos, gusto mo nang palitan. Pinapakaw mo yung sarili mo sa mga bagay na meron sa mundo nito na mawawala rin balang araw. Masyado tayong short-sighted pagdating sa mga bagay sa mundo nito. Kala natin yun na yung magpapasaya sa atin. Pero hindi. Magbibigay lang sa'yo yun ng maikling kasiyahan, pero masakit na katotohanan. Ang mga nagpapasaya sa atin, mga pangarap o pag-asa natin ay temporary lang and will surely fail. Kung alam mo, bibilin ka ng cellphone, tapos nakita mo may defect, bibilin mo ba? Hindi mo bibilhin. Kung alam mo, lahat ng mga bagay na ginugusto mo, balang araw mawawala din yon, ba't mo pa tatangkilikin? Bakit mo pa hahabulin? Why not habulin yung bagay na hindi nawawala? For example, love. Ang love, hindi nawawala yan. Kung nawawala man yan, hindi yan totoong pag-ibig. For example lang. Next, kapag nilalagay natin ang hope natin sa mga bagay na temporary, kasabay nito nawawala pati meaning ng buhay natin. Kasi minsan, kapag nakuha ko tong isang bagay na to, magiging masaya na ako. Tapos nung nakuha mo na, ito na yon. Ito na ba yon? Ang ganda nung cellphone ko nung una eh. Pero ngayon, binabato ko na lang. Parang, gusto ko ulit ang bago. Pero ganun din eh. Parang paulit-ulit na cycle lang. And then most probably, kapag matindi yung pinagkakapitan mo and then nawala yon, kunyari, anchor sa ship, malakas na bagyo, napigtas yung anchor, napigtas yung kadena, saan mapupunta yung barko nun? Pupunta na yung kahit saan, sa laot. Ganon din sa buhay natin. Kaya tayo nabubuhay ngayon kasi meron tayong pinanghahawakan. And then kapag wala na tayong pinanghahawakan, nawawala na ng meaning yung buhay natin. And then kapag wala na yung meaning yung buhay, doon na natin i-end. So kapag wala meaning ang buhay natin, doon natin naisip na ang tanging hope na lang ay ang wakasan ng buhay natin. And that is a lie. Yan yung sinasabi ni Satan or ng mundo na to sa inyo. Sige, ilagay mo yung hope mo o yung kasiyahan mo dun sa cellphone, sa acceptance ng mga tao sa paligid mo. Maniwala ka lang sa feeling mo na OP ka dito sa church. That is a lie. Laging merong lie sa mundo or sa mga bagay na ginugusto natin, hindi lang natin nakikita. And then ang problem, akala nyo, bakit kasinungalingan to? Kasi yung death, karamihan sa mga walang alam sa Diyos or about sa Christianity, akala nila sa death is kapahingahan. Kapag namatay ka, kasi mawala ka na, yung parang bula. Pero hindi. Kasi sinasabi sa Bible, sabi ko dyan, death ay hindi yung mawawala ka na, as in wala na. Eternal death is yung lagi mong mararanasan na mamatay or masira forever. At yan yung hell. Kaya merong impyerno kasi hindi ka talaga mawawala. May pupuntahan ka after ng kamatayan. Sa mundong ito, or sa universe na to, we are bounded by time. And then kapag nawala ka sa time, hindi ka mawawala sa in. Forever ka nandun kung saan ka ilalagay ng Panginoon. Forever. After ng buhay natin dito, or lifetime, merong forever. Kaya totoo ang forever. No? There's no hope in death. Wala talagang pag-asa. Kasi naniniwala yung atheist sa ganito. Na pagkamatay nila, magiging pataba na lang sila sa lupa. And then, okay na, pahinga na sila sa pasakit ng mundong ito. Pero hindi. Dahil merong forever na nakaabang sa kanila. Sa ating lahat, merong nakaabang na forever. Dalawa. It's either kay Lord
or hindi kay Lord. Which is separation. No? So, word study tayo. Ano ba yung hope? So, kasi baka kasi nabubulag tayo sa ibig sabihin ng hope eh. Akala kasi natin yung hope is, some wishful thinking. Na sana, Lord, maging piloto, maging police. Sana. Puro sana. Merong sana na laging nauuna sa words mo. Sana maging ganito yung mundo. Sana, Lord, maging mayaman ako. Puro sana. Pero hindi. Bakit yung ganun yung pag-iisip natin? Kasi naging ganito ang hope natin dahil nasanay na tayo na di lahat na nagpapasaya sa atin or pangarap natin ay 100% na mangyayari. Kaya puro lagi tayo, sana, kasi hindi tayo 100% sure. Kasi, bakit di tayo 100% sure? Kasi lahat ng bagay nawawala. Lahat ng bagay hindi natin kontrolado. Kasi hindi rin tayo Diyos. No? So, what is hope? Ang biblical definition ng hope is confident expectation. Hope is something na sigurado ka na mangyayari talaga. 100% na mangyayari. Yun yung totoong hope. Maghanap ka ng mga bagay na sigurado mangyayari. Yes, mangyayari, pero magi-stay ba forever? Hindi naman. Isipin nyo na lang, dahil sa kasalanan, lahat ng bagay ngayon sa mundo natin is temporary na lang. Wala tayong mapaglalagyan ng hope natin. Ngayon, ito yung pang-anim. Hinuli ko lang. Spiritual fulfillment and connection. Kung nawalan ka ng pag-asa and hindi depth yung pinili mo, may isa ka pang pupuntahan. Punta ka ng church, pupunta ka ng mga iba't ibang religion. Ngayon, there's a problem. Dahil lahat nga tayo makasalanan, merong religion na uusbong na mali. For example, sabi niya, we are hoping sa truth ng naririnig natin sa bawat religion. Kasi lahat ng mga bagay, for example, sinasabi ng Bible na lahat ng bagay na nawawala, hindi siya totoo. For example, nanaginip ka. Pagising mo, sinabi mo sa panaginip mo, hindi pala totoo. Pero, nangyari siya. For example, we are, nabuhay tayo for 70 years, then namatay ka, then nakasama mo yung Panginoon, forever, walang katapusan, parang maiisip mo na lang, salamat Lord, 70 years lang yun. Parang katulad ng panaginip. Salamat Lord, panaginip lang. Yung naranasan natin dito, is parang panaginip na, naranasan mo lang. Diba, kapag nananaginip tayo, parang totoong nararanasan natin siya. Yun yung nire-represent ng panaginip, yung buhay natin dito sa mundo. Kumpara sa forever na inaalok ng Panginoon sa ating lang. So, ano yung hinahanap nating truth? Naghahanap tayo ng truth na nanggagaling sa idols or Diyos-Diyosan. So, hindi na masyadong uso to ngayon. Pero, ang Diyos-Diyosan dati is ginagamit nilang Diyos para manipulahin. Manipulahin yung tao na sa paligid nila, manipulahin yung mga bagay na pinagdidesisyonan nila. For example, para makaisa sila dun sa babae, sasabihin nila na yung sex is para sa Panginoon. Ang tawag doon is manipulation. Kinokontrol mo yung Diyos para makakontrol ka ng tao. Merong magsasabi, nanaginip ako. Ito ang nangyari. Ibigay niyo yung mga tithes niyo sa akin. And ito ang mangyayari sa inyo. Maraming ganyan. So, ang susunod dyan is yung mga tao like Muhammad and Buddha. Si Muhammad, napanaginipan niya si Gabriel, and then sinabi na merong isang Diyos, and yun si Allah. Pero after that, makikita nyo na ang salvation nakabase sa good works. Si Buddha naman, gumawa ka lang ng mabuti, kapag gumawa ka ng mabuti, marireincarnate ka, at mabuhay kung anong, kunyari, masyado ka mabuti, magiging presidente ka pag susunong buhay. Pero kapag sobrang sama mong tao, magiging ipis ka. Ewan ko kung totoo yun, pero yun lang yung narinig ko. Pero, ang totoo doon is yung reincarnation, which is magsasuffer ka ulit.
Mararanasan mo ulit yung kamatayan ng paulit-ulit. Sounds familiar? That is hell. So, pinagmumukha nilang maganda, pero sa totoo lang, kasinungalingan siya at hindi sa'yo magbibigay ng secured na buhay. Pangatlo, our good works. Pinamukha na sa atin to ng ilang beses na pagpipreach dito sa harapan. Na lahat ng good works natin is palyado sa harapan ng Diyos. Lahat ng bagay na ginawa mo mabuti, may bahid ng kasalanan, kasi yung katawan mo, makasalanan. Pag hinawakan ko to, madumi na to kasi makasalanan ako. Ganon karala yung kasalanan natin. And then also, truth na nanggagaling kay Jesus. So, syempre, iisipin natin, yung truths na yan, dyan sa 4 na items na yan, anong basihan natin para maniwala sa mga sinasabi nila? Anong basihan natin dito sa idols? Totoo ba sinasabi nila na pag ginawa mo yung isang bagay, makukuha mo to. Makukuha mo yung blessing. Or so, ekis tayo dyan, dahil hindi. Dahil laging unfair ang mundo. For example, yung mga taong ito na religious figure, makakapagbigay ba sila sa inyo ng buhay na walang hanggan? Or buhay na sigurado ka na mabubuhay ka ng mapayapa? Hindi rin. For example, pati yung our good works, hindi rin. So, ang titignan natin ngayon dyan, so natignan na lahat ng mga pinaglalagyan natin ng hope. So, lahat sila pumalya. And ngayon, titignan natin ngayon si Jesus. Bakit si Jesus? Who is Jesus? So, para malaman natin na kung bakit si Jesus lang yung hope natin, dapat muna natin makilala siya. Maraming Kristiyano naniniwala kay Jesus, pero hindi naman talaga kilala siya. Kasi, bakit mo kikilalanin yung tao kung masaya ka na dun sa church? Masaya ako sa church, hindi ko na kailangan magbasa ng Bible, hindi ko kailangan mag-devotion, hindi ko kailangan pumunta ng groupings. Basta kay Lord lang ako, okay na ako. Paano kung maging malungkot or may nagkagulo? So, kapag malungkot ka, alis ka ng church. Naaway nila ako eh. So, ngayon, iba yung decision mo, iba yung dahilan mo, bakit ka nag-i-stay sa church. So, dapat, kung si Jesus ang dahilan kung bakit kayo nandito, kung bakit kayo nasa youth life, dapat kilala niyo siya. Kasi siya yung panghahawakan mo na kailanman hindi mo mawala. Kasi siya lang yung, sinasabi ko na, siya lang yung permanent. Lahat ng bagay sa mundo, temporary, and merong iisa lang na permanent. So, who is Jesus? So, lahat ng mga prophets na dumating, namatay. For example, yung sikat ngayon sa Islam, si Muhammad namatay, si Buddha namatay. Si Jesus din namatay, yes. Then, next, reliable ba si Jesus? Bakit siya reliable? Totoo ba lahat ng sinabi niya? O baka may sinungaling siyang ginawa, hindi naman talaga siya perfect. And bakit iba siya sa iba? No? So, una, ang titingnan natin is yung reliability of the 4 Gospels. Second, importance of Jesus' resurrection. So, itong dalawang ito, sakto, ito yung topic ko nung series break. Pwede niyong balikan. Na-post ko na. Updated ang ating Youth Live ngayon channel. Pero lang sa isa. Okay. So, pangatlo, Jesus' divinity, pagiging Diyos ni Jesus. Totoo bang nag-Diyos siya? And yun yung mga ginawa niya sa kanyang ministry. Then also, Jesus laid the foundation of Christian community and church or church. So, yan yung dapat makilala natin about kay Jesus. Pero, syempre, para makilala mo si Jesus, basahin mo yung 4 Gospels. Kasi, understanding the reliability of the Gospels or pagbabasa nun will be our first step toward building stronger faith. Yan yung sinabi ko sa last topic ko dyan. Na, kung hindi kayo nagbabasa, paano nyo makikilala yung Diyos na pinagkakapitan nyo? Minsan, kaya tayo madaling masway kasi hindi matibay yung pagkakapit mo. Para may doubt ka pa rin. Pero magiging matibay yung pagkapit mo kung kilala mo talaga yung kinakapitan mo.
kung alam mo talaga na itong bakal na to, sinusuot ba yon? Hindi. Yung bakal, or for example, yung pinahawakan natin doon sa, kunyari sa tren. Sino nakasakay ng tren? Kapag gumawa ka doon sa bar tawag ko doon, sigurado ka ba na hindi babagsak yun? Sasabihin mo, yes, kasi nakikita mo, laging, steady lang siya, wala namang kalawang. So, alam mo. Ngayon, bakit mo pagkakatiwalaan ngayon si Jesus? So, yan yung una, na yung sinabi sa four gospel is totoo. Totoo nakita ng mga disciples and then sinulat nila. Pangalawa, yung importance of Jesus' resurrection. Bakit mahalaga na dapat malaman natin na si Jesus talagang nabuhay? Dapat sure na sure kayo dyan. Kasi, to know that Jesus is trustworthy. Kasi pinangako niya na after 3 days, mabubuhay siya muli. And then, nagulat ang mga tao na nabuhay nga siya. Ngayon, isipin mo, kanino ka maniniwala? Doon ba sa taong na naginip, tapos sinabi sa'yo, ito yung mangyayari sa'yo, bla 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 bla. Or doon sa tao na sinabi niya na mamamatay siya at mabubuhay siya after 3 days and then nabuhay nga muli. Siyempre, maniniwala ka doon sa nabuhay muli kasi hindi nangyayari ng palagi yon. One time lang yun nangyari. And kay Jesus pa na nagsasabi ng totoo. And next, to know our assurance of eternal life. Kapag nalaman mo na yung resurrection is totoo, may assurance ka na mabubuhay ka rin muli. Kasi sinabi ni Jesus, lahat ng naniniwala sa Kanya, mabubuhay din katulad niya. Next is, to know that God's love never dies. Kung ang Diyos namatay and hindi siya nabuhay, pwede nating sabihin na yung pag-ibig is hindi forever. Pero dahil nabuhay siya, yung pag-ibig ng Diyos sa'yo is forever. No? And then, sinasabi rin sa resurrection, bakit kailangan mamatay ni Jesus? Para may pakita sa inyo na tao siya at binayaran niya yung kasalanan mo. Kasi for the wages of sin is death. And kailangan merong mamatay na tao para sa ating lahat. And that is Jesus. Na si Jesus is 100% human kasi He is killable. Diyos, namatay kasi naging tao siya para sa'yo. Yung sakit na nararanasan mo, naging tao siya para maranasan niya rin yun para sa'yo. So, yun yung mga, dalawa na pwede niyong balikan doon sa series break natin. Ngayon, Jesus Divinity, yung pagiging Diyos ni Jesus. Bibilisan ko na lang. Sasagutin ko yung tanong na meron ba talagang Diyos? So, ito yung evidence. Oops. Lagi niyong tatandaan na life comes from life. Hindi pwede na yung bola na walang buhay, may uusbong doon na buhay na bola. O, di ba? Hindi mo naintindihan? Kasi wala naman talaga. Itong na to, pwede bang manganak to ng buhay na bagay or buhay na living thing? So, wala. Pinapakita na lahat ng nabuhay sa mundo, may pinanggalingan. Nanggaling tayo sa buhay na magulang. Ang patay ba nanganganak? Hindi. Joke ba yun? Parang gusto kong tumawa eh. Pero, ayun. So, kung iisipin natin, kasi pinatunayan na ng mga scientists na ang universe is may beginning. So, that's why, kung may beginning ang universe, merong nag-create. Or merong nagbuhay. Or buhay na meron tayong Diyos na buhay. Second, intelligent mind behind order and design. Yung universe natin, pag tinignan nyo sa mga pictures pa lang, ang ganda. Imagine, magpaputok ka, may maganda bang lalabas doon? Unless yung merong fireworks. Pero merong nag-design nun para pagsabog niya maganda. Kung yung Big Bang totoo, ibig sabihin may nag-create din ng Big Bang. Or kung yung Big Bang na yun is pagsabog ng liwanag, ibig sabihin totoo yung sinabi ni Lord na ang unang sinabi niya is, let there be light. So, makikita natin na lahat ng bagay mayroong nag-design. For example, yung painting. Pag meron bang painting dyan, sasabihin mo ba sa isang tao, alam mo, bigla na sumulpot yan dyan eh. Hindi. Kasi lahat ng bagay may pinagmulan.
Next is innate sense of morality. Lahat tayo pinanganak tayo na may alam kung ano yung tama at mali. Ngayon, alam mo na okay lang tapakan yung tsinelas. Kasi bagay yon. Pero tapakan yung tao, mali. Kasi tao yon. Kasi we have a sense of value sa lahat ng tao. And yon, yung morality na yun ang gagaling sa Diyos. Then also, lastly, mapapatunayan natin meron Diyos dahil merong love. Dahil ang love is hindi lang siya chemical reaction or matter or energy na nag-mix lang sa buhay mo. Ang pagmamahal is something na walang dahilan. Motivation siya. For example, pwede mong bang sabihin na, alam mo, mahal kita kasi ang ganda mo. Hindi pagmamahal yun. Ang tamang sagot is, mahal kita kasi mahal kita. Naramdaman ko yun. Lumabas na lang. Yun yung totoo na pagmamahal. So, ngayon, ang tanong mo doon, saan nanggagaling yun? Ba't hindi na lang bakit mahalin ko na lang siya kasi okay siya eh. Pag hindi na okay, hindi ko na mamahalin. Pero hindi yun yung meaning ng pagmamahal eh. And then also yung free will. Kasi malaya tayong pumili kung sino yung mamahalin at hindi. No? So, yan yung apat na pwede nating sabihin kung bakit meron Diyos. Outside the Bible. Pero amazingly, meron tayong mga verses na pagkukuhaan kung bakit ganon tayo. Sa Genesis 1, meron Diyos na nag-create and umusbong ang buhay. Nag-design si Lord from day 1 to day 7. Then also, sa Hebrews 8:6-11, sinabi niya doon na I will write yung law, isusulat ko sa puso't isipan. Then also, yung love is nanggaling sa Diyos because God is love. No? So, alam na nating Diyos, na merong Diyos. Ngayon, paano natin masasabi na si Jesus ay Diyos? Kasi, doon sa time ni Moses, sinabi ni Lord, ano yung pangalan? Kasi sinabi ni Moses pala. Sinabi ni Moses, Lord, anong pangalan mo? Hindi kita kilala eh. Ano sasabihin ko doon sa Pharaoh? Ang sabi niya is, itong sabihin mo sa kanila. Ito yung sabi niya. And they asked me, what is his name? What shall I say to them? God said to Moses, I am who I am. Ako ay ako. Kung ano yung i-describe mo sa Diyos, yun ako. Sabi niya. And he said, say this to the people of Israel, I am has sent me to you. And kung tao lang si Jesus, ang lakas niyang sabihin nitong word na I am. Imagine, sabihin mo, yung mga Pariseo tinanong na, sino ka ba Jesus? Tapos sinabi niya, I am. Talagang matitrigger yung mga Pariseo. Yung pangalan ng Diyos, tinawag mo sa sarili mo. Kasi sabi niya sa John 8:58-59, Jesus answered, I tell you the truth. Before Abraham, yung tinawag niya, before Abraham was born, I am. And paano mo masasabi na sinabi ni Lord na Diyos siya? Kasi nung narinig nila yon, at that point, they pick up stones at ready na siyang batuin. Tinawag mo yung sarili mo na I am. Yun yung sinabi ni Lord kay Moses na I am So, doon na sila nag-plot na patayin si Jesus. And bakit napako sa krus si Jesus? Because of blasphemy. Kasi he claimed himself God. Dahil dyan. So, Jesus is 100% God and 100% human. God kasi sinabi niya, He is God Himself. And 100% human kasi namatay siya. Ngayon, next na patunay kung sino si Jesus. Yung mga miracles niya. Mag-isip kayo ng mga historical figure na nagpagaling ng marami. Yung naging maraming followers kasi marami siya napapagaling. Hindi katulad ng mga nagtatangs pa, no? Tapos bumagsak, no? Talagang mabagsak yun, pilay eh. Di ba? Pero sa ginawa ni Jesus, sa ministry niya, in 3 years, sa unang taon niya pala, marami na agad siyang followers. Dahil marami siyang miracles na ginawa. And kapag binasa niyo yun dyan, sa mga nag-groupings ngayon,
Makikita nyo lahat ng miracles na ginawa ni Jesus. Yung pilay nakakakita. Tapos yung bulag nakakalakad. Baliktad din. Baliktad ka lang. Next, life, death, and resurrection. Totoo si Jesus kasi tinala ng mga writers ng four Gospels na namatay siya, nabuhay, namatay, at muling nabuhay. So, sinabi ko yan sa last series break natin. Then also, yung teachings niya. Yung teaching niya, ibang-iba sa mga teachings ng ibang historical figure. Yung ibang historical figure na, magpakabait ka lang, maging mabuting ang tao, marireincarnate ka as president. Hindi ipis. Ay, naging ipis. Mali. Or, kay Muhammad na, gawin mo itong mga bagay na to, mag-pray ka, lumuhod ka, sumamba ka, and then, makukuha mo lahat to. Maliligtas ka. Kapag di mo nagawa, di ka ligtas. Hindi ganun yung preaching ni Jesus. Ano yung naging teaching niya? Yung concept of salvation. Ano yung sikat na verse? John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, for whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Imagine, ang tinuturo ni Jesus, maniwala ka lang, ligtas ka na. Ibang-iba sa tinuturo ng mga historical figure. Kasi, kay Jesus, ang salvation is by grace through faith, not by our own works. So, ayan. Another point, last point. Jesus laid the foundation of Christian community or church. He is the founder and foundation of Christian faith. Ang Christianity, ito lang yung religion na si mismong Jesus yung dahilan or yung founder at yung foundation mismo. Si Jesus yung dahilan kung bakit tayo nandito. Pero sa Muslim, hindi si Muhammad yung dahilan nila. Sa Buddhism, hindi si Buddha yung dahilan kung bakit sila nandun. Nandun sila para sa good works. Para maligtas sarili nila. Tayo, nandito tayo dahil mayroong Diyos na nagligtas sa atin at maniwala lang tayo sa Kanya, naliligtas tayo. Kasi, yun yung ginawa ng ibang religion. Reformer lang sila, hindi sila founder. Si Muhammad, reformer lang. Yung Judaism, ginawa niyang Islam. Si Buddha naman, yung Hinduism, ginawa niyang Buddhism. So, nagre-reform lang yung ibang religion. Pero kay Jesus, hindi. No? So, iyan yung ating mga pagkakilala natin kay Jesus. So, kapag naniwala kayo kung sino si Jesus at sa lahat ng mga nasabi sa four Gospels, hindi kayo maliligaw ng kahit sino mang tao. Okay? So, bakit si Jesus lang ang hope natin? So, sasagutin natin yan kasi because He is a living God. Hindi siya nag-remain na matay. Yung ibang historical figure, patay pa rin sila hanggang ngayon. Pero si Jesus nabuhay. Siya yung naiba kasi siya yung nabuhay. Walang iba. Siya yung nagsabi na sa pangatlong araw mabubuhay ako. Hindi nangyari nga. Doon natin nasabi na perfect siya kasi kahit kailan hindi siya nagsinungaling at lahat ng na-prophesy, lahat ng sinabi niya nangyari. Kaya siya katiwa-tiwala. Sabi sa 1 Timothy 4:9-10, the saying is trustworthy and deserving of full acceptance, for to this end we toil and strive. Because we have our hope set on the living God who is the Savior of all people, especially of those who believe. Tayong lahat na naniniwala kay Jesus, ito yung hope natin, si Jesus, our Savior. Na yung Savior natin ay hindi patay. O yung pinapaniwala natin, hindi patay. No? Another one is, bakit si Jesus lang ang hope natin? Because He is perfect and trustworthy and righteous. Righteous and trustworthy. Bakit? Si Jesus lang yung perfect kasi si Muhammad, nagawa siya ng kasalanan and then, inaalaw niya, nasaktan yung babae sa mag-asawa. Siya lang yung righteous kasi lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Siya lang yung trustworthy kasi siya lang yung nabuhay. So, inuulit ko lang. Sabi dito sa 1 Corinthians, ito yung pangako ng Diyos sa inyo, sa ating lahat. He will keep you strong to the end. Kung naniwala kayo kay Jesus, siya yung magsusustain sa inyo.
that you will be free from all blame on the day when our Lord Jesus Christ returns. Di ba minsan biniblame mo yung sarili mo dahil makasalanan ka. Lord, katanggap-tanggap ba ako kasi makasalanan ako eh. Pero sinabi dito that you will be free from all the blame dahil kay Jesus. And sabi niya dito, God will do this for He is faithful to do what He says. So He is trustworthy. And He is inviting you into partnership with His Son, Jesus Christ our Lord. Then, ito pa yung mga bagay na pinangako sa atin ng Panginoon. Instead of temporary success, ikaw nag-i-strive para sa success ng buhay, para sa pera. Lahat yung temporary. Pero sa Panginoon, we are victorious, valued, and blessed. Hindi lang basta blessed, kundi blessed forever. Totoo na walang nagiging successful forever. Nagiging successful lang sila hanggang sa mamatay sila. Pero sa Panginoon, we are blessed. Kahit mamatay ka, blessed ka kasi mabubuhay ka muli and mabubuhay ka forever. Ganon tayo ka-blessed. Meron tayong verse dyan. Hindi ko na sinabi kasi masyado na marami. Pero ayan yung verse natin dyan. Ngayon, some of you maghahanap ng magandang kalusugan o well-being. Pero sinasabi mo lang na, Lord, pagilingin mo yung magulang ko, pero alam mo sa sarili mo na mamamatay din sila in the end. Pero sinasabi ni Jesus, He will give us eternal life. And maniniwala ka kay Jesus kasi nabuhay siya muli. Sinabi niya, mamamatay siya, mabubuhay siya muli. Hindi nabuhay nga. Paano pa kung sinabi niya sa iyo na He will give you eternal life? And sure ba lang kung ano mangyayari yan? Yung health and well-being na hinahabol mo, baliwala yun sa forever na kalagi mong kasama ang Panginoon. Titus 3:5-7. Another one is, instead of acceptance just from family and other people, kung ikaw nag-i-strive ka para tanggapin ka ng maraming tao sa paligid mo, yung magulang mo, tanggapin ka, or i-accept yung mga bagay kung sino ka, or yung mga friends mo na hinahabol mo, para lagi ka pa rin kasama sa circle of friends. Temporary lang yun. Magkaroon lang ng asawa yung mga kaibigan nyo, hindi na kayo close for sure. Temporary lang lahat. Pero si Jesus, He regards us as children of God whom He loves and accepts. Hindi lang loves and accepts hanggang sa mamatay, kundi forever. Sa Panginoon, merong forever. And din yung hinahabol mo dito sa mundo, temporary lang. So, anong mas matimbang? Isipin nyo yan. So, yung iba, yung environmental stability, gustong pala alagaan yung nature. Pero sinabi ng Panginoon, He will make all things new. I-renew lahat. And that's the new heaven and new earth. Kung mayroon ka mang makitang nasagasana, pusa, aso sa daan, huwag kayong mawala ng pag-asa dahil i-restore lahat ng Panginoon in the end. Always be cheerful sa lahat ng nangyayari sa mundo kasi alam mo sa sarili mo na in the end, i-restore ni Lord lahat. And then lastly, instead of spiritual fulfillment, yung masatisfy ka lang or magkaroon ka lang ng connection, Lord, makakonect ba ako sa'yo, Lord? Minsan, yun lang yung hinahabol natin yung marinig yung prayers natin. Pero in the end, ito yung gagawin ni Lord. He will glorify our bodies. Ibig sabihin ng glorify, bubuhayin kanyang muli. Buhay na hindi ka magkakasala. Di ba minsan may ayaw ka sa katawan mo nakitim ng bako. Pero pag sa glorified body mo, maputi ka na. Yes, Lord, thank you. Hindi ko lang alam kung totoo yun, kung mangyayari yun. Pero sa glorified body na ibibigay ng Diyos, wala nang blemish yun. Walang mali sa katawan natin in that time. Alam niyo ba kung ano lang yung katawan na hindi perfect at that time? Yung katawan ni Jesus. Dahil yung katawan ni Jesus, meron pa rin butas dito sa paanan at malaking butas dito dahil sa spear. At lagi niyo yung makikita yung sign ng pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Forever. Nakikita mo forever na yung Diyos mo merong butas sa katawan dahil sa ating mga kasalanan.
Imagine yung kasalanan natin, hindi natin malilimutan na parang panaginip kasi lagi natin makikita si Jesus na merong sugat para sa'yo. And hindi lang kayo magkakaroon ng connection lang sa Kanya, kundi makikita nyo siya face to face. Hindi lang basta connected sa Wi-Fi, parang connected sa Wi-Fi, kundi makikita nyo siya face to face. Forever. Ngayon, timbangin nyo. Timbangin nyo. Ngayon, ito yung mga pinakita namin sa inyo. Sorry. Ito yung huli kong point. That si Jesus is our living hope. Hindi siya patay na hope. Na yung hope na sana, Lord, dumating ka na. Darating ka ba talaga, Lord? Lord, i-restore mo ba talaga lahat? Hindi. He is our living hope. Sabi dito ni Peter, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Ang pinahahawakan natin dito, bakit tayo naniniwala kay Jesus? Kasi siya lang yung taong nabuhay. Siya lang yung totoo. Siya lang yung nagsabi ng totoo. Siya lang yung naging perfect. Siya lang yung namatay para sa akin. Kaya saan ko ilalagay yung hope at pagtitiwala ko? Kay Jesus. Imagine. Ngayon, ito yung ating mga listahan. He is living God. He is a perfect and righteous and worthy. And He is our living hope. Kaya sa Kanya natin ilalagay yung hope natin. Hope na 100%. May papakita ko sa inyong verse. Sinabi dito ni Jesus. Si Jesus mismo nagsabi nito. Anyone who listens to my teachings and follows it is wise. Like a person who builds a house on a solid rock. Kung magtatayo ka ng bahay, magtatayo ka sa matigas na bato. Kasi, though the rain comes in torrents and the floodwaters rise and the winds beat against that house, it won't collapse because it is built on a bedrock. Kung alam mo, si Jesus hindi mawawala kahit kailan, and He is sure and trustworthy, hindi ka i-fail niya. Magulang mo, i-fail ka. Mga friends mo, i-fail ka. Yung mga bagay na hinahabol mo, i-fail ka. Cellphone mo, i-fail ka. Teacher mo, i-fail ka kung hindi ka magsisikap. Lahat ng mga bagay na meron sa mundong ito, i-fail ka, will surely fail. Pero si Jesus lang mag-i-stay sa'yo. That's why I'm always telling you guys na lahat mawala man sa atin ng lahat, laging merong isang matitira, and that is Jesus Christ. Kasi siya lang naging totoo na sinabi niya na kailanman hindi kita iiwan o pababayaan. And that is our rock. Matibay na pundasyon si Jesus. And sumunod na verse, but anyone who hears my teaching and doesn't obey it is foolish. Like a person who builds a house on a sand. Nagtayo ng bahay sa buhanginan. When the rain and flood comes, the winds beat against that house and it will collapse with a mighty crash. Common sense na yan. Common sense. Pero, common sense na naman. Pero bakit hinahabol ko pa rin yung mga bagay-bagay na yon? Yung mga bagay na alam ko naman na mawawala. Kasi sinusunod natin yung puso natin, hindi yung kung ano yung totoo. Totoo na dapat nagtatayo ako ng bahay sa solid rock, hindi sa buhanginan. Nagtatayo ako ng hope dun sa bagay na hindi mawawala. And that is Jesus. Kaya, ito yung masasabi ko. Jesus is like a solid rock, a strong foundation. All other beliefs compared to Him are like a sinking sand. Lahat ng paniniwala natin bukod kay Jesus Christ, kakainin ka ng buo. And that is death. Our hope is sure 100% in Christ Jesus. 100%. Hindi na tayo mag-aalala sa buhay natin dahil secured niya na. Secured niya na. Mawawala na ang pangangamba.
Hindi yun hindi yun bini. Pero ayun, mawala na yung pangangamba mo dahil sa Kanya. Diba? Okay, ngayon, tanong ko sa inyo, are you glad and thankful for God's kindness to us? Say amen. Amen. Yes, amen. Amen tayo dyan. Amen na amen ako dyan. Dahil sobrang buti ng Panginoon, deserve ko mapunta sa impyerno, pero hinila niya ako pataas. Tinayo ko yung bahay ko doon sa sinking sand, pero niligtas niya, inangat niya ako at niligtas. At dinala doon sa kung saan ang pundasyon ay matibay. And that is Jesus. Ngayon, kung alam nyo kung ano yung kabutihan ng Panginoon sa inyo, ito yung sabi ngayon ni Paul. God's kindness is meant to lead you to repentance. Ngayon, na alam nyo na ang hope nyo ay na kay Jesus. Tatalikod ka ngayon sa kasalanan. Tatalikod ka ngayon sa kasalanan. Bakit? Nagkakasala tayo kasi nilalagay natin yung hope natin doon sa sinking sand. Kaya tayo nagkakasala. Nilalagay natin yung desires natin doon sa bagay na temporary and lalamunin tayo ng buo nun. Kaya, ang pag-asa na hinahandog ng Diyos is nagre-require ng pagtalikod sa kasalanan. Kasi dahil nakita mo yung kagandahang loob ng Panginoon sa'yo, siyempre, ayaw mong gawin sa Diyos na mahal ka yung mga bagay na ayaw niya. Lord, ayaw mo to. Sige, Lord, hindi ko gagawin. Pagsisikapan ko kahit hirap na hirap ako. Kasi sobrang buti mo sa amin. Tiniis mo yung cross. Lord, titiisin ko lang itong maliit na bagay na to. Para lang hindi ka mag-grib ng mga kasalanan na magagawa ko. Or kapag nangagawa ka na ng kasalanan, Lord, nagkasala ko, Lord. Pero pilitin mo na laging bumalik sa Kanya kasi siya lang yung pag-asa mo. Minsan kasi sa atin, nagawa ka ng kasalanan, mas lalo kang lalayo. Lord, nakakahiya nang bumalik. Pero hindi. Imbis na mahiya ka, bumalik ka kasi yun lang yung totoong pag-asa na kailangan natin. And sinabi ni Paul kay Titus, for the grace of God has appeared, bringing salvation for all the people. Hindi lang basta salvation, but training us to renounce ungodliness. Lahat ng kamalian sa buhay natin, i-renounce natin. Lalayuan natin yung worldly passions mo, yung mga bagay na ginugusto mo, yung mga bagay na pinagpupuyatan mo, na kahit hindi naman kailangan. Or yung mga bagay na wala kang control sa buhay mo, yung galit mo, yung lust, yung mga bagay na hindi makontrol sa buhay mo, kokontrolin mo. And lahat ng mga bagay na mali at hindi tama, lalayuan mo. At susundan yung nais ng Panginoon. Bakit natin gagawin yon? Dahil meron Diyos na nagligtas sa atin. And also, dahil we are waiting for our blessed hope. Sinabi niya, waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Now, my last slide is, repent and come to Him. Kasi siya lang ang solid rock na paglalagyan mo ng hope na kailanman hindi mo mawala. Before I pray, isipin niyo yung mga bagay na nagagawa niyong kasalanan. And ibigay niyo sa Panginoon dahil siya lang yung mapaglalagyan niyo ng pag-asa niyo. I'll give you a moment na isipin lahat ng mga bagay na nagawa mong mali. Mga bagay na gagawin mo, may balak kang gawin, isuko mo na sa Panginoon. Dahil kapag tinuloy mo yon, nagtatayo ka ng bahay sa lumulubog na lupa. And alam mong hindi wise yon. Let's take a moment. Let us pray. Heavenly Father, Panginoon, you know our sins, Panginoon. You know kung ano yung mga nasa puso namin, Panginoon. And here we are, Panginoon. We are a sinner, Panginoon. Tinatanggap namin, Panginoon, na kami ay makasalanan at nangangailangan ng tulong sa iyo, Panginoon.
And marami pong salamat, Panginoon, dahil alam mong tatanggapin mo ang aming paglapit sa iyo, Panginoon. Lord, ito yung aming mga kasalanan, Panginoon, na inihahandog na namin, inilalagay na namin sa iyong paanan, Panginoon. And from now on, Panginoon, kami ay tatalikod na doon at susunod na sa iyo, Panginoon, sa liwanag mo, Panginoon. Lord, tulungan mo ang bawat isa. Tulungan mo kami, Panginoon, na layuan yung mga bagay na ayaw mo. Mga bagay na magbibigay sa amin ng satisfaction temporarily, Panginoon. Mga pangako na akala namin magpapasaya sa amin habang buhay, pero hindi naman pala, Panginoon, isinusuko na namin ngayon yun sa iyo. Lord, kung matigas man ang aming puso, Panginoon, hindi pa maibigay yung kasalanan, Panginoon, sa iyong paanan, Panginoon, palambutin mo ang aming puso. I pray, Panginoon, na magstay kami, Panginoon, sa piling mo. Even though nagkakamali kami, na lagi kaming lumapit sa iyo, Panginoon, na lagi kaming magtayo ng pundasyon doon sa solid rock na si Jesus Christ, Panginoon, na siyang nagbigay ng kanyang buhay at namatay para sa aming lahat. At muling nabuhay para maging sure yung hope namin, Panginoon, na balang araw, lahat ng mga bagay na nilikha mo ay gagawin mong bago. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa iyong pag-asa na inaalok sa aming buhay, Panginoon. We are here to receive it, Panginoon. And I hope, Panginoon, na yung puso namin mapalambot nito. Yung mga natutunan namin ngayon, Panginoon, magbago ng aming isipan, Panginoon, ng aming mga galaw, Panginoon. Kaya, Panginoon, kami ay iyong samahan, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. At samahan kami, Panginoon, hanggang sa aming pagbalik dito sa iyong panambahan upang muling marinig ang iyong salita, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa iyo na po namin tinatasaglin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.